Hi guys! Welcome back to my channel. Okay, maganda po ang topic natin ngayon. Why I am the richest man in Valenzuela. Totoo ba yan, Kuya John? O char lang yan? Malalaman po natin. Tara, start na po tayo, no? So guys, no, pag nagnonood po tayo ng mga videos or books, no, marami po tayong concept na matututunan about money, no? Pero may isa pong concept o isang libro lang po na napakalaki ng impact sa buhay ko, sa financial life ko. Okay, so ito po yung book po ni George Clason na The Richest Man in Babylon. Kaya po ito ang topic ko po sa araw po na ito. Napakagandang libro po nito kasi out of all, sa dinami-dami na napanood kong video, sa dinami-dami po na nabasa kong libro, article, whatever, itong iisang libro na to contributed to what? 80% of how my finances went well. Kung maganda man ang nangyari sa finances ko, ito po talaga 80% in just one book. 80% nakuha ko talagang result sa libro na to. 20% na lang po doon sa natira. Ito talaga, dito talaga ang utang na loob ko po talaga. Kaya po ito, no, one simple concept, the most basic of all, and it made all the difference. Kaya no, hindi po ako ang richest man in Valenzuela and I am not even rich po, no? Okay? Hindi po ako richest man in Valenzuela, okay, no? Pero lahat po tayo nangangarap. Kaya po ito, isi-share ko po sa inyong lahat ang natutunan ko kasi excited po talaga ako dito, no? At talagang concerned po ako sa inyong lahat. Kaya alam ko, malaki din ang may tutulong po sa inyo nito. Kaya sa hindi pa po familiar, ito na po, gumagawa na po ako ng video dahil alam ko po, makakatulong po ang libro na ito sa inyong lahat, no? Okay, simple. Simple, napaka-simple yet powerful po, no? And lalagyan ko ng aking konting insight. Kaya start na po tayo, no? So ito po to, ang setting po nito ay sa Babylon, po, no? At meron daw pong isang tao, ang pangalan niya si Arcad, no? Parang may pagka-parable kasi ang pagkakagawa ng libro na to, no? Meron daw pong tao na si Arcad at siya yung the richest man in Babylon at marami pong interested malaman kung bakit siya yumaman. At kinuwento niya po, no, doon sa mga interested party na hindi siya born rich. At isi-share niya po kung paano siya naging mayaman. Ayun ang topic mo natin ngayon. At marami po story sa libro na to, pero paulit-ulit lang eh. Ang pinaka gusto ko talaga i-share sa inyo, yung isang part ng libro na to, yung tinatawag na 7 cures for a lean purse. Kasi nandito na lahat ang kailangan mo. Andito na. Kompleto na po ng SARS at sahog. Alright. Yan. So, ang concept po kasi ng 7 cures for a lean purse. Lean purse, ibig sabihin mahirap ka, no? Ayan. So, paano mo raw ita-turn around ang financial life mo kung meron ka lean purse or nando ka sa side ng kahirapan, paano ka yayaman? How can you turn your life around, no? Para yumaman ka, no? So, ito na po. Umpisahan na po natin yung pitong susi na sinasabi po nitong si Arcad. Okay, so number 1, start thy purse to fattening, no? Umpisahan mo na yung bulsa mo ay patabain mo. Paano mo umpisahan po yan? Mag-save ka raw ng 10% ng earnings mo, ng kinikita mo, 10% ang isi-save mo. Kasi kung wala kang saving, hindi ka nagsisave, hindi mauumpisahan ang pagyaman mo. Hindi magro-roll ang fortune mo para mag-compound at yumaman ka. Kailangan mag-start ka from somewhere at nag-i-start ang lahat from your savings. At mabuhay ka na lang doon sa natitira mo 90% from your salary. Disciplined savings ang sinasabi po ni Arcad po dito. And yung concept po na gusto po nating ipasa po sa inyo, yung tinatawag po na pay yourself first. Napaka-importante po nito. Alam ko marami po sa inyo alam na ito, pero meron pa rin pong iba hindi po alam. Ako nga po, tumanda na po ako ng 30 plus years old. Tsaka ko lang po narinig yung concept na pay yourself first. Kaya baka nga po meron pa rin po sa inyo na hindi pa rin po ito alam. Kasi nga ako, 30 plus na, nalaman ko to eh. Nagsisisi ako. Nagsisisi talaga ako na hindi ko to natutunan, no? Okay, kaya ayoko pa mangyari po sa inyo yan. Kasi ganito po yan, ang normal na method ng maraming tao, so sweldo. Tatanggapin yung sweldo, tapos
gagastusin gagastusin sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Yung matitira, yun ang savings. Ayun, pangit daw yan kasi hindi mo nagagaranti na may savings ka, kasi ang inaano mo lang kung may matitira sa ginastos mo, tsaka ka may savings. Paano pag walang natira? Paano kung naubos mo? Kaya ang sabi po, ang advice po ng maraming advisor, pagkasweldo mo, ibawas mo na agad yung savings. Ibabawas mo na yung 10% yung savings. Itabi mo na. Yung matitira sa savings mo, yun ang panggastos mo. Bahala ka na sa buhay mo. Basta pagkatanggap mo ng sweldo, isubi mo na, itabi mo na yung 10%. Bahala ka pagkasyahin mo yung 90% sa iyong living expenses. So kasi nag-a-adjust naman daw kasi ang utak natin, so magagawa daw po natin yan, no? So that 10% is not yours, it belongs to the future you. Para mag-start na yung process ng pagyaman mo, it has to start somewhere. Alright? So kuya, ito tanong na maraming tao, kuya John, hindi hirap talaga kami talaga sa pamilya, hindi ko talaga kaya ang 10% savings, sobrang hirap po talaga, wala, sakto-sakto lang po talaga, no? So ang sagot ko po dyan, kasi may kasabihan po that life is short. Okay, pero on the contrary, ito pa pinaniniwalaan ko, no? Okay, totoo nga, the life is short pero the fight is long. Para po sa akin, mahaba ang labanan. You have 40, 50, 60 years na gawin po ito. So think of your finances as a long-term project. Long-term project po ito. Hindi mo kailangan ma-perfect ito on day one. Hindi kailangan na day one pala masusunod mo na si Arcad. Hindi. Basta mag-start ka kahit hindi mo ma-perfect. Basta importante mag-start ka. Kung kaya mo 1%, pilitin mo. Kung hindi mo kaya 1%, 0.5%, 50 pesos isang buwan. At least nag-uumpisa ka. Start from 1%, no? And then gradually mo na lang i-increase in the next 5 to 10 years. Mahaba ang labanan natin. Ang importante, lumalaban po tayo. Habang tumataas ang sahod natin, dagdagan natin yung percentage. So kung napapataas natin yung sweldo natin, edi every year dagdagan mo pa konti-konti, no? Pa 10, pa 20, i-try po natin, no? Ayan, dahan-dahan na laban is better than not fighting at all. Kaysa sinasabi mo, bahala na. At least may diskarte ka. At least may inumpisahan ka, no? Alright. Kaya po, number 2 na po tayo, control the expenditure. Ito hindi ko na po masyadong i-expound, no? Konti na lang, no? Ang ibig lang po sabihin nito, wag tayo masyadong magastos, no? Gumawa daw tayo ng budget and stick to our budget plan. Okay, no? Umiwas sa credit card. Dagdag ko na lang ito. Marami na bibiktima sa credit card. Okay. Ayan, umiwas, maging materialistic, etc. Alam nyo na po to, no? It's a sacrifice. It's always a sacrifice na magtitis ka today, na mas tipid ka today, pero alam mo naman sa exchange ito na may chance ka for a better tomorrow. Ganun po talaga. Tiis-tiis lang po, no? Ayun. Kesa po walwal tayo today, walwal tayo ng walwal today, inom tayo ng inom today, gutom naman tayo tomorrow, no? Isipin mo 70 years old ka na, kailangan pang pumasok na magtrabaho ka pa dyan, magkarpintero ka or whatever. Kasi wala magastos tayo. So ganun, no? So kailangan talaga tiis para may better future po tayo, no? Okay, number 3 na po agad, no? Make thy gold multiply. Ayan, ano yan? Make thy gold multiply. Mag-invest. Mag-start na po tayo mag-invest, no? Invest po. Start early, do it consistently, no? Hanggat maaari. Sound investment, wag magmadaling yumaman. Doon tayo sa solid kahit na mabagal, no? Ang concept po kasi, habang tayo nagtatrabaho, yung naitatabi nating pera, yung 10% natin na pera, nagtatrabaho din at kumikita din ng pera po yun, no? And as we multiply our money, multiply as tumatagal ng panahon, na ipon tayo ng ipon at ini-invest natin, it will come to a point na marami na tayong workers na pera. Yung pera natin, dadami siya, marami na nagtatrabaho, and either maabot mo na yung time na mayaman na tayo or pwede na tayong mag-retire. Alright. Number 4, nabili ni Arcad, guard thy treasures from losses. Ang ibig pong sabihin, dapat po tayo ay isang cautious investor. Dapat very, very cautious tayo. Maingat po tayo na nag-i-invest. Huwag padalos-dalos sa ating investing and financial decisions. Totoo po yan. Ask advice from experienced and trustworthy individual. Bilin po ni Arcad, no? Gamitin mo raw yung pool of friends mo na magagaling sa iba't ibang bagay, no? Kung may makakilala po tayo talagang magaling sa investing, no? I-leverage po natin, no? May magaling sa ganitong business, sa ganong business. I-leverage natin. Magtanong tayo na magtanong para matuto tayo
tayo na matuto, no? And always yung bilin ni Warren Buffett, mag-invest lang po tayo sa ating circle of competence. Kung ano yung kayang maintindihan natin, hanggang saan ang limitasyon ng ating utak, doon lang po tayo mag-invest, no? Ayan, kasi po nare-reduce natin ang risk na mawalan tayo ng pera. And even better, develop our investing skills para lumaki ang ating circle of competence. Alright. Number 5 na po tayo na bilin ni Arcad. Make of thy dwelling a profitable investment. Ito, baka magkakaiba-iba na po tayo ng pananaw dito kasi may kinalaman na po sa bahay po ito. So, kanya-kanya lang po, no? Wala naman tayo kinikriticize na tama o mali dito, no? Pero ang sabi lang ni Arcad, bumili daw tayo ng ating sariling bahay as early as possible. Bakit? Bakit as early as possible? Kasi daw, tumataas daw yung presyo ng bahay. So, kung dinedelay mo, ganun din daw yun eh. Dinedelay mo, tumataas din yung presyo. Ganun din, no? So, and then, kesa daw magbayad ka lang na magbayad ng rent. Parang ganyan, no? So, mas better daw po, early as possible, mag-invest na raw tayo sa bahay, no? Para makatipid din tayo sa babayaran natin ng rent at pati pag tanda natin, meron tayong tutuluyan na sariling atin, no? So, pero ako po, ang sa akin po di, opinion ko po dito, up to your own conviction or diskarte. Bahala po kayo sa diskarte po ninyo kung ano ang gusto ninyong gawin pagdating sa bahay, no? Iba kasi gusto, tumira lang muna sa parents para tipid-tipid. Kayo po, bahala po kayo, no? Yung iba naman, no? Ang gusto, invest na rin tayo sa medyo malayo-layo para mura-mura. Doon tayo sa Bulacan, doon tayo sa Cavite, o Batangas, parang ganyan. And then may work from home naman eh. O di i-leverage natin ngayon, usong-uso yung work from home. So kahit na nasa Bulacan tayo, pwede tayo sumweldo na Metro Manila ang rate, pwede kasi work from home, no? So bahala po kayo kung anong discarding nyo, saan po kayo masaya. Okay, number 6 na bilin nat po tayo ni Arcad. Ensure a future income. Wow, ensure a future income. Napakaganda. Ano yan? Ibig pong sabihin, i-prepare daw natin yung future natin na dapat daw nabubuhay na po tayo from passive income. Dapat kaya i-prepare, i-structure natin ang buhay natin para mabuhay na lang po tayo sa ating mga investment in preparation sa panahon na hindi na po tayo makakapagtrabaho dahil thunders na po tayo. Right, no? So labas na po mga dividend investor dyan. Mabuhay tayo! Alright! Number 7, bilisan lang natin kasi karamihan po nito, alam nyo naman po, nire-remind lang para hindi po tayo maligaw ng landas. Number 7, pinaka-importante na, lahat ito importante pero talaga, grabe, tinatamaan po talaga lahat. Pati ako, tinatamaan ako lagi dito. Ano yun? Increase thy ability to earn. Increase thy ability to earn. Dapat daw, napapalaki daw natin ang ating abilidad na kumita. Ibig sabihin daw, dapat daw aral tayo ng aral para mas maging magaling daw tayo sa ating field of work. Kung ano man daw yung trabaho natin, kailangan mas maging magaling daw tayo para ma-promote tayo na ma-promote, para lumaki ng lumaki ang ating sweldo, or nag-aaral tayo para magkaroon ng sideline, or nag-aaral tayo para magkaroon tayo ng sariling business. Basta kahit ano gawin mo para mapalaki mo ang kita mo. Alright? Naliwanag po ba? Ayun. Ito nga po yung bilin po ni Lolo Charlie Munger. Lagi po niya sinasabi po sa atin, sleep at night a little better than when you wake up. Ibig sabihin, huwag kang papayag matutulog ka sa gabi na yun pa rin ang alam mo nung gumising ka ng umaga. Dapat may nadagdag sa ating kokote, may nadagdag sa ating utak, may natutunan tayo for the day, no? Kasi hindi po kailangan, sinasabi ni Charlie Munger, hindi po kailangan dramatic ang pag-increase ng ating knowledge, ng ating wisdom. Hindi po kailangan, kahit po dahan-dahan, kahit 1% better ka lang every day o 1% better every week. Kahit may natatapos kang isang libro, isang buwan, pwede na po yan kesa wala. Kahit nakakapanood ka lang ng isang video na Kuya John every week, pwede na po yan. Basta kailangan na po, may natututunan ka every day sa araw-araw, kahit konti lang. Kahit nag-spend lang tayo ng 15 minutes, 30 minutes, may natututunan naman tayong bago every day. Ayun po, no? So in summary, ito lang naman po yung 7 bilin ni Arcad para daw po yumaman tayong lahat. Start thy first to patining. Ayan, 10%. Tipid po tayo, no? Tipid, save 10%. Control thy expenditure. Higpit na sinturon. Make thy gold multiply. Mag-invest. Guard thy treasures from loss. Maging cautious investor po tayo. Make of thy dwelling place a profitable investment. Ayan, mag-invest daw po tayo sa ating bahay. Ensure a future income. I-prepare po natin ang ating retirement. And last, increase the ability to earn. Palakihin po natin ang ating kita. I-improve po natin ang ating sarili. Invest in our
self. Maraming salamat po sa pakikinig po ninyo. Again, disclaimer po, lahat po ito ay aking sariling insight lang po sa libro po na to at wala po akong nare-recommend na any investing strategy po sa inyo. Bahala po kayo sa life niyo. Mag-research po muna kayo bago gumawa ng any investing decision. As always, salamat po sa inyong undying support. Salamat po talaga, no? Napaka-warm po lagi ng support po niyo. Lagi ko po nakikita ang inyong suporta. Salamat po ng marami. God bless po. Good night. Bye-bye.